Muli po isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at kamusta na po ba kayo? At nawa po ay bawat isa is nasa maayos na kalagayan. Bilang tawag panambahan po, nais ko pong makibukas po kayo sa akin sa unang aklat ng Kronika, Kabanata 29, mga talatang 10 hanggang 13. Nulit ko po sa 1 Chronicles chapter 29 verses 10 to 13. Kung niyo pong nakita, ito po yung sinasabi, Praise to be you, Lord, the God from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor, for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things in your hands, and our strength and power to exalt and give strength to all. Now, our God, we give you thanks and praise your glorious name. Tayo po yung manalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Nawa, Panginoon, salamat sa paggawad ng kaayusan sa amin sa isang buong linggo na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat sa katapatan niyo, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, kayo na po yung patuloy na gumabay sa amin sa buong gawain ngayong umaga. Nawa ikaw lang aming maging sentro. Nawa, ikaw lang aming mapapurihan, mabigyan ng kaluguran sa aming gagawin sa umagang ito. Kaya na po yung patuloy na gumabay sa amin at lahat ng ito inadalangin namin sa iyo. May papurit pa salamat sa matamis na pangalan ng Panginoon namin si Jesus. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Makibasa po kayo sa akin dito po sa mga awit 147 verses 3 to 5. Awit 147 verses 3 to 5. At ito po ang sinasabi. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Ang mga bilang ng mga bituin ay kanyang nalalaman, at ang bawat isa ay binigyan niya ng pangalan. Makapangyarihan ang ating Panginoon, at ang kanyang karunungan ay walang hanggan. Ganun kadakila ang ating Panginoon base dun sa ating binasa. Pinagagaling niya ang kanyang mga pusong nabigo. Tunay po na totoo po ito na ang ating mga sugatang puso, ang ating mga nawasak na puso sa kabila ng mga problema na ating dinadala, sa mga hindi magandang relasyon o sa mga hinanakit na ating nararanasan ngayon o sa problema na nararanasan natin ngayon dulot ng pandemyang ito, ay walang iba pong makakagamot nito kundi ang Panginoon lamang, no? At pinaghihilom, ginagamot niya ang ating mga sugat. Ganun po katakila ang ating Panginoon, at ganun niya po tayo kamahal. Ang sabi po dito, bilang niya ang mga bituin at kanya itong binibigyan ng pangalan isa-isa. Well, pinakikita naman po dito kung gaano kagaling, gaano makapangyarihan ang ating Panginoon, na nalalaman niya ang lahat ng bagay.
na nalalaman niya at binibigyan pa nga niya ng pangalan ng bawat isa ang mga bituin. Biruin po ninyo ilan pag lumbas tayo paggabi, ilan ba o gaano ba karami ang mga bituin sa langit? Maaring milyon, bilyon o trilyon ang mga bituin, pero ganun kadakila ang ating Kapanginoon, o ganun siya ganun ang kanyang kapangyarihan. Ang lahat ng bagay na ito ay kanyang nilalang. At nilalang niya tayo upang purihin siya, sambahin siya. Ang kanyang kapangyarihan ay at karunungan ay walang hanggan. Minsan may mga bagay na hindi natin kayang paliwanagan o pabigyan ng kahulugan. Pero ang ating Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay na ito. Kung tayo man ay dumaranas ng mga paghihirap, dumaranas ng mga problema, meron tayong Panginoon na tapat. Meron tayong Panginoon na makapangyarihan, na kahit na bugbog ang ating mga puso at ito ay sugatan, kaya niyang paghilupin ng mga sugat na ito. Ganon tayo kamahal ng ating Panginoon, at tandaan natin ang Panginoon ang unang nagmahal sa atin. Minahal niya tayo upang sambahin natin siya. Niligtas niya tayo sa tiyak na kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ganon kadakila at ganon tayo kamahal ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo, sa kabila ng aming mga agam-agam, mga doubts, Panginoon, sa iyo, pero ikaw ay hindi nagkulang sa amin. Ikaw ay tapat sa aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil nilikha mo kami upang sambahin ka. Isang karangalan po ito, Panginoon, sa amin na ikaw ay papurihan, ikaw ay aming sambahin. Salamat din, Panginoon, na sa kabila ng aming mga pagkakamali ay pinili mo kaming maligtas sa tiyak na kapahamakan nang ibinigay mo ang iyong bugtong na anak para sa aming kaligtasan. At ang kaligtasang ito ay libre, walang bayad. Kung maniniwala lang kami at mananampalataya sa iyo at sa iyong bugtong na anak na napako sa krus para sa aming kaligtasan. Kaligtasan hindi dito sa lupa, kundi kaligtasan sa impyerno. Dahil pag naniwala kami sa iyo, ay may katiyakan na makakapiling ka namin dyan sa langit. May katiyakan na makakasama ka namin para sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa katiyakang ito. At ang kapalit ng katiyakang ito ay pananampalataya. Salamat, Panginoon. Salamat sa lahat na meron kami ngayon. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi ka magkukulang sa amin.
sa matamis sa pangalang Panginoong Hesus. Amen. Good morning sa ating lahat. Sa umagang ito ay nais ko pong magbahagi ng isang talata doon sa Biblia. Nais ko pong makibukas kayo sa sulat ni Joshua, kabanatang 1, ang talata ay 6. Sabi dito na sa Ingles, "Be strong and be of good courage." Po ang aking napiling ibahagi sa inyo dahil alam ko po na sa ngayon ay dinaranas natin yung walang kasiguruhang pagkawala ng kumakalat na virus o yung pagkawala ng pandemic. Wala pa tayong matibay na solusyon sapagkat kahit na nga merong mga pinapairal na kaparaanan ng ating gobyerno, pero tila dumadami pa yung mga naapektuhan. Bagamat marami na rin ang mga gumagaling at nakaka-recover, marami pa rin ang bilang ng mga nagkakasakit dahil dito. Kaya hindi natin maiaalis na tayo po ay mag-aalala, mag-isip, mabahala. Naalala ko ang isang bahagi sa buhay ni Joshua sa binasa nating talata na si Joshua po ay successor ni Moses. Noong pangunahan niya ang mga Israelita patungo doon sa lupang ipinangako sa kanila. Iyon ay isang lugar na pinamumugaran ng kanilang mga kaaway. Kahit na nga ang lugar na ipinangako sa kanila ng Diyos, yun yung ang kanilang paglalakbay, yung ipinangako ng Diyos sa kanila na lugar na kung saan ay doon sila hihimlay, iyon po ay puno ng mga o kuta ng mga kaaway nila. At kahit na nga ang lugar na ipinangako na sa kanila ng Diyos, ang Diyos na mismo ay nagsabi na, sige,
ang lugar na yan ay ibibigay ko sa inyo. Kahit na ito yung ipinangako na sa kanila, sa kanilang paglalakbay, yung kanilang ginawang paglalakbay ay matagal. At punong-puno ng, parang sa English, ang tawag doon ay uncertainty. Yung paglalakbay nila to obtain the promised land was long, very long, and filled with uncertainty. Marahil ito yung dahilan kung kaya pinaalalahanan ng Diyos si Joshua. Na nung sabihin ng Diyos o ipakita ng Diyos kay Joshua na siya na yung hahalili kay Moses, marahil nagkaroon ng pag-aalinlangan sa puso ni Joshua. Dahil ang lugar na pupuntahan nila ay kuta ng mga kaaway. At marahil naisip din niya na kulang sa karanasan sa pakikidigma ang mga kalalakihan ng Israel. So, marahil ito yung dahilan kung bakit pinaalalahanan ng Diyos si Joshua na just as I was with Moses, sabi ng Diyos sa kanya, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. Be strong, just be strong and courageous. Alam ng Diyos ang mga concerns ni Joshua. Alam niya na may lihim din itong takot. Kung kaya't nangusap siya sa puso ni Joshua and assures him na hindi niya siya iiwan at pababayaan. Alam niyo po, ang Diyos na nag-encourage kay Joshua ay siya ring Diyos na nais mag-encourage sa atin ngayon. Hindi nalilingid sa Kanya ang mga nangyayari sa atin. Hindi nalilingid sa Kanya ang mga dinaramdam natin. Hindi nalilingid sa Kanya kung ano ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Alam ko na meron din tayong takot na nararamdaman. Nag-aalala tayo. Kaya nga, tulad Joshua, na merong mga pag-aalala sa kanyang susungunging paglalakbay to possess the land na ipinangako sa kanila ng Diyos, God is telling us also in our hearts to be strong. God is telling us also in our hearts to be strong and courageous. Dahil as He is with Moses and Joshua, He will always be with us. That's how God loves us. Ganun katindi ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. Kailangan ibigay natin ang buong tiwala natin sa ating Diyos. When He promised us a Savior, He gave us Jesus Christ. When He promised us a Savior, He gave us His only Son, Jesus Christ, to save us, para iligtas tayo. He let His Son suffer and died on the cross on our behalf. Kaya na tayo yung dapat na pinurusahan doon sa krus ng Kalbaryo. Pero instead, ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, siya ang nagpasan ng lahat ng kabigatan ng sangkatauhan. Kaya naman mga kapatid, as we face these trials of our faith in our lives, isipin natin ang pagsama ng Diyos kay Joshua. Ang kanilang tagumpay sa mga kaaway. Isipin natin ang tagumpay ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang tagumpay niya sa kamatayan na nagbigay sa atin ng pag-asa. Na tayo man ay magiging mga mapagtagumpay din sa biyaya ng ating Panginoon. So, as God is with Moses and He is with Joshua, we can be assured that God will be with us also. Kaya hindi tayo dapat mag-alala. Nagtagumpay na ang ating Panginoon, sasamahan niya tayo. Let us pray. Let us pray.
Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil ikaw po ay nagtagumpay doon sa krus. Di ka na natiling patay, Panginoon. Pagkos nagtagumpay ka sa kamatayan, ikaw ay muling nabuhay upang bigyan kami ng pag-asa. Salamat, Panginoon, dahil alam namin na sumasama ka sa amin, sa aming mga pag-aalala, in-encourage mo ang aming puso sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako na aming mapanghahawakan. Sabi mo kay Joshua, magpakatatag, to be strong and courageous sa kabila ng mga susuong nilang panganib. Same thing with us, Panginoon, dahil ikaw ay nagtagumpay na, napagtagumpayan mo na ang lahat, kami man po, Panginoon, ay magiging mapagtagumpay din. Salamat sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig na instead na kami ang mapahirapan, inako mo ang parusa na nararapat sa amin, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. umaga po sa ating lahat bilang pag-alaala sa dakilang ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Makibukas po kayo sa akin sa unang aklat na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians
15:55 to 57. Nulit ko po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 55 to 57. Kung inyo pong nakita, ito po yung sinasabi. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? The sting of death is sin, and the power of sin is in the law. But thanks to be God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Tunay nga po na wala nang magagawa sa atin ang kapangyarihan ng kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Nagpapako sa krus, naglinis ng ating mga kasalanan. At pasalamatan po natin siya sa isang panalangin. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nupuri ka namin at pinapasalamatan sa buhay na pinagkaloob niyo sa amin, sa araw-araw na pinagkakaloob niyo sa amin. Panginoon, salamat sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil po doon ay nawala na po yung kapangyarihan ng kasalanan na nasa amin dati. Sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo, Panginoon. Lahat ng aming kasalanan nalinis na sa inyong harapan. Salamat po doon, Panginoon. Salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Na dati, Panginoon, ay hindi kami makalapit sa inyo. Ngunit sa ginawa ng Panginoong naming si Jesus, ngayon ay nakakalapit na po kami. Salamat sa lahat-lahat na pinagkakaloob niyo sa amin. Nawa ikaw lamang ang aming papurihan, papasalamatan, mabigyan ng kaluguran sa aming mga buhay. Salamat sa lahat, Panginoon. At Panginoon, pinapanalangin po namin ang dalawang elemento na sa aming harapan, ang saro na sumisimbolo ng iyong dugo at sa tinapay na sumisimbolo sa inyong katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Nawa, ang bawat isa sa amin handa sa pagtanggap na ito. Nawa, hindi ito magdulot ng kaparusahan sa amin sa aming pagtanggap na ito. Kaya po yung patuloy na gumabay sa amin, sa aming buhay, sa mga aming gagawin pa, Panginoon. Patuloy na gumabay sa aming gawain ngayong umaga. Pinabalik ko po sa inyo ang lahat, pinakamataas na papuri at pasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa ating lahat at patuloy po natin sasabihin ng Panginoon sa umaga pong ito. Hindi po ba napakagandang magpuri sa ating Panginoon na meron tayong magandang umaga at sisimulan natin ang linggo natin ng unang araw ng linggo natin para papurihan ang ating Diyos. Hindi po ba? Sabay-sabay po natin purihin ang ating Panginoon. Awilin po natin ngayong umaga tayo. Check.
para sa huling awitin po natin. Bitin po natin ang aking Diyos. Tunay nga po na simula po na makilala po natin ang ating Diyos. Nagbago po ang ating buhay. Magandang umaga po sa ating lahat. At sa umagang ito, muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ang ating topic sa buwan ng September, ito po yung Defending the Kingdom, the Kingdom of God. Ito pong first Sunday ay ating pong tinalakay. Ito pong Defending the Kingdom against Materialism na inihayag ni Kuya Pepper. So, itong last Sunday, ang ating naging topic naman ay itong against idolatry na diniscuss
ni Kuya Paul V. So ngayong umaga pong ito, ang ating pong topic ay isa na namang mahalagang topic para sa atin. At ito po yung defending the kingdom against sexual immorality. Medyo sensitive, di ba? At medyo delicate itong subject ito. Pero kailangan nating harapin. Kailangan nating maintindihan. At kailangan natin sigurong bulay-bulayan ang isang napakalagang bagay na ito. Sapagkat lahat po tayo ay pwedeng mahulog sa kasalanang sexual immorality. So, tayo po muna manalangin. Tayo po dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos, na dakila sa lahat, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami muli mag-aaral ng iyong salita. At sana, Panginoon, ma-absorb po namin ang anumang bagay o anumang salita na amin pong marinig sa umagang ito. At patuloy mo kami gabayan, tuloy mo kami patnubayan, at nawa, Panginoon, ano man ang aming matututunan sa umagang ito ay amin po ito mai-apply at tumibo po sa aming mga puso upang kami po ay lumakad na tunay nga na naayon sa iyong kalooban at maiwaksimanin namin ang mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa inyo. Kayo po ang mapuri, Panginoon, sa umagang ito. Kayo po ang bigyan namin ng karangalan at tunay na pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan lang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, sexual immorality ang ating topic. Ang ating pong verse na ating pong pag-abulay-bulayan sa umagang ito ay nakatala dito sa unang Thessalonica o 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. Ito po yung ating pong bubulay-bulayan. Ito yung ating talatang ating pag-aaralan. 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 to 5. Ito po sinasabi sa English. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like the pagans who do not know God. Sa Tagalog, ito pong sinasabi, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpakabanal na kayo umiwas sa pakikiapid, na ang bawat sa inyo ay matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan. Sa pagpapakabanal at karangalan, hindi sa pita ng kahalayan, na gaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Purihin ang kanyang mga salita. So, sexual immorality. Napakalalim nitong kasalanan ito. Napakalalim nitong issue nito sa buhay ng mga tao. Kristiyano man o hindi. Sabi nga natin, ito isang delicate na subject, delicate na topic. But we have to face, diba, the reality of this sin. You have to understand yung importance ng sexual immorality sa buhay natin. Sapagkat ito ay tunay nga na may kaakibat na parusa ng sexual immorality, gaya ng pangkaraniwang kasalanan. Sabi nga dito, no other sin is more greater distraction sa ating buhay than the sexual immorality. Kaya di tayong mahulog dito. Kaya di tayong talagang masilo ang kasalanan ng sexual immorality. God created every part of human body for a purpose. Diba? Lahat ng parte ng katawan natin, maliit man o malaki, mula ulo hanggang paa, yan po ay ginawa ng Diyos na may purpose, na may gamit. Diba? So, definitely, even yung ating sexuality, diba, yung ating mga sex organ, lalaki man o babae, ay may gamit. Diba? May gamit dyan, katulad ng pangkaraniwan nating part ng ating katawan, yung kamay, diba? Yung paa, may gamit, diba? So, sa babae, yan lumalabas yung bata pag nanganganak. Kung normal yung panganganak. Diba? Yan lumalabas sa part ng babae. At sa lalaki naman,
ay ito rin na magiging dito nang gagaling yung punla para magkaroon ng bata. Di ba? Idusa naman sa lalaki. So, isa pang gamit ng ating sexuality ay yung para ma-distinguish kung male or female o man or woman yung bata. Let's say sa panganak, paglabas ng bata, siyempre ay ba-identify mo na kagad kung siya ay babae o siya ang lalaki sa pamagitan ng kanilang sex organ. So, halimbawa, pag na may lawit, o ito, boy to, baby, ang anak po ninyo ay baby boy. At siya may lawit, o ito, di ba, identify mo na kung siya ay man or woman o female o male, di ba? Their sexuality. So, sa birth certificate, di ba, pagka yung pinipila pa na yung birth certificate ng magulang, so, lalagay dun sa sex, ano siya, male or female. So, ma-identify na agad na pag nakita pa lang nung sexuality ng bata, ma-identify mo na kung babae o lalaki. Kaya nga nakakalungkot, mayroong mga nagsasalang o nagpupus ng mga bill, yung Tusoji bill, na may provision doon na pag nanganak daw o pagka nag-fill up na yung magulang ng information ng bata, yung particular na information din yung sex, hindi niya dapat lagyan. Kung siya ay male or female, dapat daw antayin muna yung bata na makapag-decide sa kanyang sarili kung ano yung kanyang sexual preference. Doon palang maglalagay ng sex doon sa kanyang birth certificate. Di ba? Marunong pa kayo sa Diyos? Di ba? Parang you break the natural law. Diba? Ba't anong pakialam mo anong pakialam nila? Sapagkat yun ay binigay ng Panginoon sa kanila eh. Bakit nyo papalitan o bakit nyo pa iba yung bang iba mas wiser pa sa Diyos? Didefine nyo ang natural law? Nga inyo Soji bill. Nabanggit ko lang. Pero sabi nga, God created and allowed sexual relations act. Sa pagtuloy, isang bagay na nilikha niya para sa tao. Subalit, ito'y dapat nasa within the band of marriage. Dapat doon sa kaloob sa kasal bago gawin ang ganitong sexual relations. Pero mamaya, i-discuss ko natin in detail tungkol dito. Pero sexual immorality has been in humanity since time immemorial. Sipa, noon pa. Talagang meron ng sexual immorality. Marami nang nahuhulog sa kasalanang sexual since the beginning of time. Kung mababasa natin yung Sodom and Gomorrah, di ba? Precisely kaya ito'y linasak ng Panginoon. Idala ng apoy, sinulog ng Panginoon sapagkat garapalo talagang malala na yung sexual immorality doon. Napaka-wicked na ng mga tao sa lugar na yon, ng panahon nun. Basa natin to sa Genesis 19, nandun nakita natin doon yung kasamaan ng tao. Nandun ang babae sa babae, lalaki sa lalaki, napakasama, napakahalay na ng mga tao doon sa lugar na yon. Napupuot na ang Panginoon sa kanila. Buti nga binigyan pa sila ng pagkakataon ng ating Panginoon, di ba? Pinili pa, sinabi pa ng Panginoon doon kay Abraham. So, humanap ka ng 50 taong righteous, hindi ko i-destroy yan, hindi ko pasakin yan. 15 tao. 15 tao lang. Makakita ka ng righteous person. 50 tao lang, hindi ko wawasakin ang lugar na yan, ang city na yan. Wala siyang nakita. Walang nakita si Abraham. Kaya, dinestroy ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah. Imagine, pati mga anghel gustong rapin ng mga tao doon. Dahil may bisita si Lot na 2 anghel, gusto pang unin ng mga tao at rapin. Napakasama ng mga tao doon. Sobrang pagka-wicked. Talagang sagad na yung kasamaan. Kaya, winasak na ng Panginoon ang Sodom at Gomorrah because of sexual immorality at iba pang mga kasalanan. Sa Old Testament po, even yung mga lingkod ng Panginoon, yung mga karakter doon, ay they committed adultery. Halimbawa si David, di ba? Si David, ginawa niyang babae niya si Bathsheba. Di ba?
isang babae na nakita niya doon naliligo, nagkaroon siya ng pagnanasa. So even yung mga lingkod ng Panginoon, lingkod ng Diyos, ay nahuhulog din sa sexual immorality, adultery. Si King Solomon, ilan ang kanyang asawa? 700 wives at 300 mistress. Isipin mo, napakarami. Napakarami ng kanyang asawa at mga mistress. So, even yung mga lingkod ng Panginoon sa Lumang Testamento, nahuhulog din sa kasalanan ng sexual immorality. Walang pinipili ang ganitong kasalanan. Sa present time natin, naalala ko, siguro mga late 70s or early 80s, merong isang evangelist, si Jimmy Swaggart, na nahulog din sa kasalanan. Na-involved sa isang prostitute. Napakalalim ng tao. Evangelist, isipin mo, evangelist na. Nahulog pa rin siya sa kasalanan ng immorality, sexual immorality. Na-involved siya sa isang bayaring babae. Kaya nasira yung kanyang ministry. Nasira yung kanyang patotoo. At siya'y nag-resign. So nakita natin dito, even yung mga malalim na ang pananampalataya sa Panginoon, mga lingkod ng Panginoon, nahuhulog pa rin sa sexual immorality. Kanyang katindi ang sexual immorality. Sa New Testament, the word sexual immorality, ang ibig sabihin, Greek word nito ay porneia. Porneia, Greek word for sexual immorality. Porneia. Parang kahawig ng porno, no? Perna. The word is also translated as whoredom, pornification, and idolatry. It means a surrendering of sexual purity. It is primarily used as premarital sexual relations, sabi rito. So, sexual impurity involves any type of sexual expression outside the boundaries of biblical and outside the parameter set by God, di ba? So, ang sexual relations kasi, dapat ito sa mag-asawa lamang. Yan ang tagubilin ng ating Panginoon, ng ating Diyos, na dapat, although, sinasabi natin na binigay ng Panginoon sa atin ang sexual relationship o sexual act, pero, dapat within the boundary ng kasal. Hindi pa pwedeng hindi kasal ay kanila na itong pinapractice. Napakahigpit ng talaga ng pamantayan ng ating Panginoon pagdating sa sexual immorality. Sexuality is God's design, sabi nga natin. Ito design ng Diyos sa atin. He alone can define the parameters for its use. Siya lang makakapag-define, siya lang makakadecide kung ano yung parameter na gamit ng sexual relations. The Bible is clear that sex was created to be enjoyed between man and a woman who are in covenant with marriage. Dapat within marriage, ito ay ginagawa ng mag-asawa lamang. Diba? Kaya nga sabi dun sa Mateo 19:6, ito ang sinasabi sa Mateo 19:6, kaya hindi sila dalawa, kundi isang laman at pinagsama nga ng Diyos at huwag paghiwalayin ng tao. So, ang sex relationship ay dapat dun lang sa mag-asawa. Dun lang sa mag-asawa, ito at pwedeng gawin. Sapagkat sexuality is sacred. Ito yung regalo ng Diyos para sa couple, para sa mag-asawa. Regalo to sa human being para ma-enjoy ng couple, ng bagong ng kasal, o yung mag-asawa, ang kanilang relationships mas lalo pang lumalim. Mas lalo pa silang maging close, maging intimate sa pamamagitan ng sexual relation. Diba? Imagine natin, kung halimbawa na walang sex ang mag-asawa. Sa pagkakasal,
ano mangyari nga, di ba? Magtititigan na lang sila habang buhay o magkukwentuhan na lang habang buhay. So, paano sila mag-grow? Paano sila dadami? Paano mag-brace ng pamilya kung walang intimacy? Walang sex relationship ang kanilang buhay. So, regalo yun ng Panginoon sa mag-asawa. It's a gift from God. Dapat hindi natin itong ginagawa sa labas ng marriage. It is within the marriage na ma-enjoy na mag-asawa ang kanilang relationship. Maraming mga tao na mga relasyon ng couple, boyfriend o basta hindi kasal. Sabi nila, nagmamahalan kami, di ba? Bakit mali yun? We love each other. So, pinapakita namin, we just want to show aming pagmamahal sa bawat isa, kaya namin ginagawa ito. Kaya namin ginagawa ito to show yung aming affection sa bawat isa. Kaya namin ginagawa ito. So, sa Biblia, sa Bible, it makes no distinction kung kayo man nagmamahalan o hindi. Hindi yun parang ito parang lisensya mo, parang kayo ay magkaroon ng sexual relationship dahil nagmamahalan kayo. Sa Biblia, dalawa lang ang pamantayan. Kayo ay kasal o hindi kasal, married o unmarried. Kung unmarried kayo, kayo ay nagkakaroon ng sexual immorality. Dapat within the marriage lamang ang sexual relations, ang sexual relationship. So, hindi pwede sabihin ng mga tao na nagmamahal lang kami, kaya pinapakita namin yung pagmamahal sa isa't isa, kaya namin ginagawa ito. Walang sinabi ang Biblia tungkol dyan. Na bakit kayo nagmamahal, pwede nang gawin mga bagay, no? Pwede na kayo mag-premarital sex. Hindi pa pwede. Hindi sinasabi ng Biblia ang ganito. Kung hindi sinasabi ng Biblia na kung ikaw ay kasal o kayo ay hindi kasal. Kung hindi kayo kasal, hindi inaalaw ng Panginoon ang magkaroon kayo ng sexual relations. Yun lang kasal, sabi rito. Sabi dito sa Genesis 1:28, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami. Punihin niyo ang lupa at supilin niyo ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon, sa hipapawid at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. So, inaalaw ng Panginoon. Doon lang sa mag-asawa. Binabaspasan ng Panginoon yung mag-asawa. Binabaspasan. Sabi nga rito, magkaroon kayo ng mga anak, di ba? So, inaalaw yung sexual relations. Kahit mag-asawa sila eh. Ina-approve. Merong approval sa Panginoon sapagkat ay nasa bound sila ng marriage. Ngayon, kung outside the marriage, kayo ay nagkakasala sa Panginoon. Ito yung sexual immorality, fornication, adultery. Diba? Yan, nagkakasala tayo pagka tayo ang couple ay gumagawa ng mga ganitong act outside the marriage. Sa Galatians chapter 5, verse 19 to 20, ito naka-enumerate yung kasalanan ng tao. Enumerate dito yung kasalanan ng tao. Sabi dito sa Galatians 5:19 to 21. Tagalog, ngayon ay hayag ang magawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiabid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, alitan, pagtatalo, panibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabaha-bahagi, mga pagkampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito, binabalaan ko kayo gaya ng aking pagbabala noong una sa inyo na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung tayo gumagawa ng mga bagay nito, kasalanan sa Diyos, hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasama na rito, yung sexual immorality. Kasalanan ito na hindi tayo magmamana ng kaharian ng Diyos.
So may mga nagsasabi, no, para ma-justify ang kanilang kanilang unlawful o hindi kanilang pagiging magkaroon ng sexual relations outside the marriage. Sabi ng iba, nagbabago naman ang panahon eh. Di ba? Parang, hindi na yata applicable sa atin yun kasi modern na tayo. Modern, we live in a modern world. Di ba? Ilang taon na nakaraan. Parang siguro, parang sinasabi na obsolete na yon. Hindi eh. Hindi pwedeng ma-absolute ang salita ng Panginoon. Hindi pwedeng maging absolute ang the laws of God, di ba? God's character does not change. Ano man ang naging change sa society, God's law does not change. Sabi nga sa Malakay 3, sa latang 6, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago, kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi mapapahamak. Diba? So kahit na maraming pagbabago sa ating society, sa mundong ito, sa tagal ng panahon, ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga batas ay hindi nagbabago. Kung ano yung kasalanan noon, kasalanan pa rin ngayon. Diba? Kung may nagbabago man, dapat ang tao ang mag-adapt sa Diyos. Hindi yung Diyos ang mag-adapt sa tao. Hindi pwedeng sumunod ang tao sa Diyos. Hindi sumunod ang Diyos sa tao. Dapat ang tao ang sumunod sa Diyos. Sabi sa Hebrews 13:8, si Yesu Kristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi nagbabago ang ating Panginoon. Hindi nagbabago ang Diyos. Kaya hindi pwede sabihin na absolute ang mga kasalanan ganito. Lalo na pagka when it comes to morality, andun pa rin, tama, ukmaya sa lahat ng henerasyon ang salita ng Panginoon, ang batas ng Diyos. May mga tao na mga matagal naglilibin, di ba? Pero pa nag-justify nila, matagal na kami nagsasama. Siguro naman sa mata ng Diyos ay kasal na kami. Never mangyayari ang mga bagay na yon. Kahit na matagal na kayo nagsasama, kaya marami na kayong anak, nagbuo na kayo ng pamilya, kung kayo hindi kasal, kayo pa rin ay nandun sa sexual immorality. Nandun pa rin kayo sa kasalanan. Sapagkat God takes marriage very seriously. So in the eyes ng Diyos, sa mata ng Diyos, kung ikaw ay hindi kasal, kung kayo ay hindi kasal, kayo ay nagkakasal. Kung kayo nagpa-practice ng sexual relationship na labas sa kasal o labas sa marriage. Ngayon, may isang reminder, ito, sinabi ni Apostol Pablo. Isang reminder dito sa sinasabi sa 1 Corinthians, unang Korinto, 6:19 hanggang 20. Ito po sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, o hindi ba niyo nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Na tinanggap niyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Noong araw ng panahon ng Lumang Testamento, ang presensya ng Diyos nandoon sa templo, nandoon sa tabernakulo. Pero sa panahon ngayon, ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa bawat mananampalataya. Tayo daw ay templo ng Diyos. You are the temple. Diba? At tayo daw ay hindi sa ating sarili, sapagkat ang may-ari ay ang Diyos sa atin. Sabi rito sa verse 20, sapagkat kayo ay binili ng isang halaga, kaya't walatiin nyo ang inyong katawan ng Diyos. So tayo daw ay templo ng Diyos, sacred. Ibig sabihin, dapat manatilihin natin ang ating purity. Manatilihin natin ang ating holiness sapagkat namumuhay sa atin ang Espiritu Santo. Nasa atin ang banal na Espiritu sapagkat tayo templo ng Diyos. Sa Ephesians 5:3 sabi rito, ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo, gaya ng nararapat sa mga banal. Yung pakikiapid, huwag daw itong mabanggit sa atin, huwag lang natin itong i-practice. Sapagkat tayo ay nilinisan ng Panginoon. Sapagkat tayo
ay pinatawad ng Panginoon nang tayo'y kumilala sa ating Panginoon. May isang magandang sinabi si Apostol Pablo tungkol dito. Basahin natin sa unang Korinto 6, talatang 12 hanggang 13. Ito po sinasabi. Unang Korinto 6, talatang 12 hanggang 13. Ito po sinasabi, may nagsasabi, malaya akong nagagawa ng kahit ano. Ngunit, sagot ko naman, ang hindi lahat ng mga bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong humagawa ng kahit ano. Ngunit, hindi ako nagpapaalipin sa anumang bagay. Verse 13, sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan, ang tiyan ay para sa pagkain. Totoo yan, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit, parehong sisirain ng Diyos ang mga ito. Ang katawan ay hindi para sa imoralidad, sapagkat ito ay para sa paglilingkod sa Panginoon, at ang Panginoon naman ang nag-aalaga sa katawan. So, sinasabi ni Apostol Pablo, may nagsasabing malaya akong makagawa o magawa na kahit na ano raw. Kahit na ano pwede kong gawin. Sapagkat bigyan tayo ng Panginoon ng kalayaan na gawin ang mga bagay nito. Bigyan tayo ng freedom na gawin ang mga ito, including, di ba, yung sexual relationship, kasama yun sa binigay sa ating freedom. Pero, ang freedom na to, it is not absolute. Hindi to absolute. Tayo yung mga tao. Tayo hindi mga hayop. Meron tayong sariling pag-iisip. Di ba? Although meron tayong freedom, meron tayong choice, freedom of choice, pero freedom is not absolute. At ito, hindi lisensya para tayo gumawa ng kasalanan. Diba? Although malaya tayo, pero tingnan din natin yung ating mga ginagawa. Tingnan din natin yung ating mga kilos. Sabi nga dito ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:16, mamuhay kayo ng tulad ng taong malalaya, ngunit huwag yung gamitin ang kalayaan bilang balabal ng kasamaan, kundi bilang mga alipin ng Diyos. So, huwag natin gawing balabal, cover up yung ating pagiging malaya upang gumawa tayo ng kasalanan. Hindi lisensya ang pagkaroon ng freedom upang tayo ay gumawa ng kasalanan. Tandaan po natin na may limitasyon ang freedom na bigyan ng Panginoon sa atin. Ito lisensya para gumawa ng kasalanan. Lalo na yung kasalanan katulad ng sexual immorality. Meron pang mga bilin si Apostol Pablo sa mga walang asawa, yung mga single. Sabi dito sa unang Korinto 7:8 hanggang 9. Sa mga walang asawa at sa mga balo ay sinasabi ko, mabuti para sa kanila ang manatili sa kalagayang tulad ko. Ngunit kung hindi sila makakapigil, hayaan silang mag-asawa sapagkat higit na mabuti ang mag-asawa kaysa mag-alab sa matinding pagnanasa. Alam natin si Apostol Pablo ay hindi nag-asawa, ay tumandang binata. Pero hindi niya sinabi ito na gayahin siya, di ba? Kung hindi raw makapagpigil, kailangan kumuha siya ng asawa niya upang hindi siya malulong sa kasalanan ng pagnanasa. Mabuti pa na ang isang tao ay mag-asawa kaysa mag-alab ng kanyang matinding pagnanasa at mahulog siya sa sexual immorality. Ngayon, paano natin madidepensahan yung ating panampalataya, ating kingdom against sexual immorality? Ano yung mga hakbang na pwede natin gawin upang talagang makaiwas tayo sa ganitong kasalanan ng sexual immorality? Ano-anong mga dapat natin gawin upang tayo ay malayo, umiwas sa sexual immorality? Unang-una, build your life with the Word of God. Build your life with the Word of God. Tayo ay laging nakatuon sa salita ng Panginoon.
tayo lahat nagme-meditate sa salita ng Panginoon. Kailang rooted tayo sa salita ng Panginoon. Sabi nga rito sa Kawikaan 7, 1 hanggang 2. Kawikaan 7, 1 hanggang 2. Anak ko, ang mga salita ko'y iyong ingatan. At ang aking mga utos ay iyong pahalagahan. Sundin mo ang aking mga utos at mabubuhay ka. Ingatan mo ang aking aral na parang itim sa iyong mata. Diba? At si Joshua, sabi sa Joshua 1:8, no? Meditate day and night. Kaya yung salita ng Panginoon. Meditate daw, day and night. So, kailangan natin talaga mag-aral ng kanyang salita. Maging rooted tayo sa salita ng Diyos. Ito maging sanggalang natin upang madepensahan natin ating panampalataya. Hindi tayo mahulog sa kasalanan. Fill our lives with the Word of God. Yeah. Pangalawa, para tayo ay makaiwas against dito sa sexual immorality. Do not fall into temptation. Huwag tayong pahulog sa kasalanan. Sapagkat ito ang weakness ng tao, lalo ng lalaki, yung sexuality. Ito yung weakness ng tao. Huwag tayong pahulog. Don't fall into temptation. Sabi sa Mateo 26:41, kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Diba? Maaring ating pag-iisip ay lumalaban sa temptation, pero ang ating katawan ay mahina. Marupok ang ating katawan sa ganitong tukso. 6:18, flee from sexual immorality. Lumayo, layuan ang sexual immorality. Lumayo, flee from sexual immorality. Huwag natin gayaan, huwag natin bigyan ng puwang ang ganitong kasalanan. Sabi nga, parang ito isang parang yung hold-upper. Kasi ang hold-upper, ang hinihintay lang yan pagkakataon. Pag binigyan mo ng pagkakataon ng hold-upper, ay ikaw ang talagang hold-upin sapagkat binigyan mo siya ng pagkakataon. So, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng sexual immorality sa ating buhay. Gaya sa internet, di ba? Sa internet, kung minsan may mga nagpa-plus doon na obscene. So, pag yung pinatulan mo, ay tuloy-tuloy na yun. Kaya huwag mong bigyan ng pagkakataon na ikaw ay matukso. Huwag mong bigyan ng pagkakataon na ikaw ay mahulog. Di ba? Don't put yourself into a compromising situation na ikaw ay mabibingwit ng kasalanan. Don't fall into temptation. Huwag tayong pahulog sa kasalanan. Huwag tayong pahulog sa tukso. Huwag tayong padala sa tukso. Number 3 dito, sinasabi natin dito, think of the consequences of committing this act. Tignan natin ang magiging consequences. Ano magiging epekto pag tayo nahulog sa kasalanan ng sexual immorality? Diba? Sabi nga, sandaling ligaya habang buhay ang parusa. Sabi sa Tagalog. So, tingnan natin ano magiging resulta. Kagaya natin bilang manampalataya, anong magiging resulta pagka tayo nahulog sa kasalanan ng ganito, sexual immorality? Diba? Ano yung magiging patotoo natin? Diba? Ano yung intimacy natin sa Diyos? Hindi tayo makalapit sa Diyos sapagkat nakita natin, napakarumi natin pag tayo nahulog sa ganitong kasalanan. Sa pamilya, di ba? Yung mga gumagawa ng pakikiapid sa iba. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng broken family. Di ba? It destroys family relationship. Nung 2 weeks ago, meron nag-viral ang isang video tungkol sa isang kapitan at saka yung kanyang treasurer. At siguro, hindi nila alam na naka-on ng kanilang Zoom, ay gumawa silang hindi ka nais-nais o privately na nakita sa Zoom. So nakita natin ito yung impact na yun. Ano yung consequence na yun? Sa pamilya pareho silang may asawa. So anong impact nun sa buhay ng babae at sa buhay ng lalaki? Di ba napakalaking kahihiyan, napakalaking tinatawag na
impact sa mga buhay ng bawat sa kanila. Diba? You have to take the consequence in committing this act. Kailangan maintindihan mo ano ang magiging consequence kung ikaw ay nahulog sa kasalanang sexual immorality. Ano ang magiging resulta? Sa atin, lalo na sa ating mga manampalataya, napakalaki na impact nito. Sira ang ating patotoo. Sira ang ating pag-witness. Mawawala tayo ng kredibilidad bilang isang manampalataya. Pang-apat, do not be so confident that this will not happen to us. Huwag tayo magkampante na hindi natin mararanasan, hindi na tayo matutokso, hindi tayo mahuhulog sa ganitong kasalanan. Di ba nga yung mga lingkod ng Panginoon, nangyari na nga sa kanila. How much more tayo? Si David, yaring Solomon, si Samson, yung binabanggit ko sa yung evangelist na Jimmy Swaggart, nahulog sila sa kasalanan. So, huwag nating isipin na hindi natin maranasan ito. Lagi tayong on guard sa mga ganitong kasalanan. Sabi nga rito sa Proverbs 4:23, sa English, sabi ito, above else, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard our hearts. Bantayan natin yung ating mga desisyon, bantayan natin ang puso, ang ating pag-iisip, upang hindi tayo mahulog sa sexual immorality. Hindi tayo mahulog sa kasalanan ito. At panglima, ito, sabi dito sa unang Tesalonia, ang ating tong verse na pinag-aaralan, chapter 4. Verse 4, 1 Thessalonians, chapter 1, chapter 4, verse 4. Ito sinasabi, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable. Sa Tagalog po, na ang bawat isa sa inyo'y matutong maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at karangalan. Self-control. Diba? Kailangan natin magtimpi, kailangan natin magkaroon ng pagpipigil. At ito naman ay kasama doon sa fruit of the Spirit, yung self-control. Bilang manampalataya, dapat na doon sa atin yung self-control, pagpipigil sa ating sarili. Upang hindi tayo mahulog sa kasalanan. Napakalaki ng impact ang pagpipigil sa atin upang hindi tayo talaga mahulog sa ganitong kasalanan. So in summary, ng ating kung paano tayo makakaiwas sa sexual immorality. Do not fill your life with the Word of God. Do not fall into temptation. Think of the consequences of committing this act. Do not be so confident that this will not happen to us. At panglima, tayo ay dapat matutong maging mapagpigil sa ating sariling katawan. Napaka-importante po ng mga bagay na ito upang tayo ay makaiwas to defend the kingdom against sexual immorality. Sa ating pagtatapos, nais ko pong basahin ang sinasabi dito ni Apostol Pablo sa Roma 12:2. Sabi dito, huwag niyong tularan ang sanglibutang ito, kundi magbago kayo na sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan niyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Pagbabago ng ating pag-iisip at gawin ang mabuti at yung kasiyasiya at lubos sa kalooban ng Diyos. Napaka-importante po ang ating pong tinalakay na topic sa umagang ito, sexual immorality. Sexual immorality. Na tayo lahat ay pwedeng mahulog sa kasalanan ito. Tayo po'y mag-ingat at patuloy na manalangin at tayo ay malayo sa ganitong kasalanan. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos at dakila sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang kami po ay muling matuto sa iyong mga salita. Alam po namin na napakarupok po namin bilang tao. Subalit kami, Panginoon, ay aasa lang sa inyo
Kami, Panginoon, ay huhugot ng strength sa iyo lamang, Panginoon, upang kami po ay makaiwas sa sexual immorality, sa ganitong kahalayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay Kristo na gumagabay po sa amin. Ang banal na Espiritu na kumikilos po sa aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ang magiging sanggalang po namin para po dito sa sexual immorality. Iwaksi po namin ang mga bagay nito at patuloy kami, Panginoon, na maging magtiwala po sa inyo, Panginoon namin Diyos. Sapagkat ikaw lang po, Panginoon, ang pwedeng sa amin ay kumilos upang kami po ay malayo sa ganitong kasalanan. Kami, Panginoon, ay patuloy nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito, sa mensahe mo po sa amin. Sana, Panginoon, ito'y umukit po sa aming mga puso, sa aming mga isipan, upang kami, Panginoon, ay malayo sa ganitong kasalanan. Salamat po ulit, Panginoon, sa umagang ito. Tuloy kami napupuri, tuloy, Panginoon, na kayo pong aming minawalhati sa umagang ito. Salamat po muli, ito pong aming dalangin sa inyo, sa pangalan lang po ng Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Salamat po sa pagsama po sa amin sa umaga pong ito sa ating gawain ng pagsamba, sa pag-alala po natin sa ating Panginoon. Salamat po dahil kasama po namin kayo sa gawain sa umaga pong ito. At gayon din po naman ay inaanyahan pa rin po natin ang bawat isa na samahan po kami sa susunod na linggo muli sa ating pagsamba sa ganap po na 9:00 ng umaga sa ating YouTube channel and Facebook page. At gayon din naman inaanyayahan din po ang bawat isa na makidalo po sa amin sa gawain ng ating pananalangin sa Wednesday sa ganap po na 8:00 ng gabi. Hinihikayat po namin na makasama po kayo sa gawain ito. At gayon din po naman sa pagtatapos po ng ating gawain, tayo po ay manalangin. Let's pray. Patuloy po naming inaalala at sinasamba ang aming Diyos sa umaga pong ito, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong meron kaming alayang ka ng mga papuri, pagkakataong alalahanin ka sa pamamagitan ng banal na hapunan, O Diyos. Salamat po dahil meron po kaming gantong pagkakataon upang makalapit sa inyo dahil sa kaligtasan na binigay po ng iyong anak sa amin, Panginoon, ng aming Panginoong Yesus. Salamat po sa mga pagkakataong mapakinggan ng iyong mga salita sa araw po na ito, sa unang araw ng aming linggo, Panginoon. At maipamuhay po namin, mailapat po namin, Panginoon, dalangin po namin na mailapat namin ang iyong salita sa aming pamumuhay sa linggo pong ito, Panginoon. At hindi po manatiling mga salita ito, bagkus ay maipamuhay po namin ang mga bagay po na ito. Gayun din, dalangin po namin ang bawat isa sa darating na linggo, Panginoon, sa darating na mga araw. Ingatan niyo po kami, dalangin po namin ang buhay po namin ay maging magandang patatuo sa ibang tao at maibahagi po namin ang mabuting balita sa mga nakakarami, O Diyos. Gayun din, Panginoon, salamat po sa mensahero na ginamit niyo. Dalangin po namin na kayong magbalik ng pagpapala po sa Kanya, sa Kanyang pamilya at sa Kanyang mga ginagawa, Panginoon. Gayun din sa mga gagawin pa namin ay maging pagsamba po ang aming gagawin sa inyong harapan. At gayon din po naman, Panginoon, now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless and at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful. You will surely do it. Amen. Ang Diyos